pangarap, mga liwanag at dilim. Sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay maraming nagdudurusa. Maraming natatahimik, ngunit napapahamak. Oo, naninirahang takot, naghihinagpis. Hihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas, malayo sa kabiguan at pang-aapi. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. No limit tanghire. Sakali ang luwagi ng binundok sa isang malaking bahay nakatira si Kapitan Tiago. Nagsagawa siya ng pagtitipon sa kanyang tahanan at nagpahanda ng salo-salo. Hindi ba rin batid na marami sa mga Indio ang mangmang? Padre Damaso, hindi nyo rin babatid na sa tahanan tayo ng Indio. Maaring masaktan mo si Kapitan Tiago. Matagal nang ipinagpalagay ni Kapitan Tiago na siya'y hindi Indio. Inuulit ko, walang makakatalo sa kamangmangan ng mga Indio. Mga kaibigan, ipinagkakala ko ipakilala sa inyo ang dahilan ng pasasalong ito. Ang anak ng nasira kong kaibigan, si Don Crisostomo Ibarra. Kagagaling niya lang sa Europa. Buenos noches, amigos, sa mga kura ng aking bayan at sa matalik na kaibigan ng aking ama. Padre Damaso, patawarin niyo po ako sa aking mga kapagkakamali. Hindi ka nagkakamali. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit kailanmay, hindi ko naging matalik na kaibigan ang iyong ama. Kayo na nga ba ang anak ng yumaong si Don Rafael Ibarra? Sa inyong lingkod, Senyor Teniente. Maligayang pagdating. Naway mas maging mapalad ka kaysa sa inyong ama. Maraming salamat po. Mga Ginoo, handa na iyong mga hapunan. Habang sila ay patungo sa pagkainan, hindi sinasadyang naapakan ni Teniente ang laylayan ng bestida ni Doña Victorina. Wala ka bang mga mata? Mayroon po, senyora. Mga matang mas malinaw pa sa inyo. Ngunit ako ay nakatuon sa inyong matuwid na buhok. Senyor Ibarra, sa halos 70 taon yung pamamalagi sa ibang bansa, ano ang pinakamahalagang bagay ang nakita niyo? Nang natutunan ko ang kasaysayan, nalaman ko ang kalayaan o pagkaalipin ng isang bansa. Nagawa mong gusto yung iyong yaman? Wala ka ba nakita mas mahalaga dyan? Isa kang bulag. Kahit ang isang bata ay alam yan. Nagpapasalamat ako at palagay ang loob ng dating koras sa akin. Naway ipag-umanhin ninyo ako. Kakagaling ko lang sa mahabang biyahe at may aasikasuhin muna ako bukas sa Espanya at Pilipinas. Huwag ka munang alis. Darating pa si Maria Clara. Bibisitahin ko po siya bukas. Sa ngayon, may importante muna akong gagawin. Nakita niyo iyon? Yan ang nangyari sa mga batang ipinapadala sa Europa. Nagiging mayabang at mapagmataas. Sakaling maraming tao abala si Ibarra sa kakaisip habang siya'y naglalakad. Bigla siyang napahinto ng may kamay na pumatong sa kanyang balikat. Senyor Ibarra, Tinente, kayo pala. Ginulat niyo po ako. mag-iingat kayo, senyor. Maging aral sana ang nangyari sa inyong ama. Tila may nalalaman ka sa pagkamatay ng aking ama. Maaari mo bang sabihin sa akin? Wala ka bang nalalaman? Sa pagkakaalam ko ay namatay ang iyong ama sa bilangguan. Sa bilangguan? Nakulong po ba ang aking ama? O baka nagkamali ka lamang? Hindi ako maaaring magkamali. Ang iyong ama ay namatay sa bilangguan. Si Rafael Ibarra, na siyang pinagbintangang erehe at pilibustero ni Padre Damaso. Maaari mo bang sabihin sa akin ang buong pangyayari? Bakit po siya nakulong? Noon ay mayroong isang Kastilang mangmang at masama ang ugali ng naging kolektor ng buwis. Siya ay pinagkatuwaan ng mga bata at ipinagtanggol ni Don Rafael ang mga bata at inaitulak niya ang kolektor. Sa kasamaang palad ay ilang minuto lamang ay namatay ang kolektor. Dahil dito ay hinuli ang iyong ama at ikinulong. Tinakwil siya ng lahat at pinagbintangan ng kung ano-ano. Dahil sa kabiguan niyang makalaya, nasira ang kanyang kalusugan at sa balungguan na namatay. Ah, kaya pala. Kaya pala hindi sinabi ni Kapitan Tiago ang dahilan. Ama ko.
nagtungo si Ibarra sa sementeryo sa bayan ng San Diego para bisitahin ang puntod ng kanyang ama. Alam po ba ninyo kung nasaan ang malaking krus? Ang puntod na iyon ay may pangalang Don Rafael Ibarra. Ah, yung krus sa puntod na may mga bulaklak? Sinunog ko na. Sinunog? Opo, pinasunog yun ng mga kurang malaki. Kung gayon, bakit mo hinukay ang puntod ng aking ama? Saan mo dinala ang bangkay? Inutos ng mga kurang malaki na ilibing siya. Ilibing sa mga incheck. At ginawa mo naman ang sinabi niya? Hindi po. Mabigat noon ang bangkay at napakalakas ang ulan. Patawad po, senyor. Sa sakit na kanyang nadarama ay mabilis siyang tumalikod at umalis. Sa kanyang daan pauwi ay nakasalubong niya ang kura ng San Diego, si Padre Salvo. Ikaw ba ang gumawa ng kalapastangan ng aking ama? Ha? Ikaw ba? Kung ano man iyon, sinasabi ko sa inyo, wala akong alam tungkol sa sinasabi nyo. Kung hindi ikaw, sino? Hindi ako, kundi si Padre Damaso. Marahil ay nagugutom na ang mga anak ko. Hindi ko sila hayaang magutom kaya naghanda ko ng sarap na pagkain. May mga kain na ba? Oo, mayroon. Nasaan? Bilisan mo, nagugutom na ako. Wala nang natira. Ngunit paano ang mga anak mo? Bakit? May problema ka? Wala. Teka, nasa bang batang iyon? Nasa kumbento pa, pero uwi mo sila. Sige, pakibilisan mo. Sandali, hindi mo ba sila hintayin? Inuutusan mo ba ako? Aalis ako kung kailangan gusto ko. Kawawang mga anak ko. Magsasain na lamang ulit ako. Nay, gising pa po ba kayo? Basilio! Anak ko! Bakit ka umiiyak at bakit ka sugatan? Tumakas po kami sa kumbento, Inay. Takot na po kami at si Crispin. Si Crispin! Nasaan si Crispin? Ano nangyari kay Crispin? Kinulong po siya sa kumbento. Tawad po, Inay. Diyos ko, Basilio, ano nang gagawin ko? Saan ka patungo, Ale? Sa kura, nais ko siyang makausap. May sakit ang kura ngayon. Tungkol sa saan ba ito? Hindi pa kasi umuwi ang anak kong si Crispin. Crispin? Kung ganon, ikaw ang ina ng magnanakaw. Abay, matapos magnakaw ang batang iyon, ay tumakas rin. Inutusan pa nga ako ng mga kora na magpunta sa kwartel upang magsumpong. Sa katunayan nga ay papunta na ang mga Guardian Civil sa inyong tahanan upang hulihin ang mga magnanakaw mong anak. Hindi! Hindi magnanakaw ang aking mga anak. Hoy! Ina ng mga magnanakaw, huwag mong iyakan ang iyong mga anak. Wala kang mapapala sa kanila dahil nagmana sila sa kanilang ama. Tumatakbong tumungo si Sisa, ngunit nakita siya ng mga gwardyang sibil. Ikaw ba si Sisa, ang ina ng magnanakaw? Opo, ako si Sisa. Ngunit, hindi magnanakaw ang aking mga anak. Huwag mo nang ipagkaila kung ayaw mong lumala pa ang sitwasyon. Sabihin mo na kung saan mo itinago si Crispin. Senyor, ilang araw ko na pong hindi nakikita si Crispin. Kung ganon, isauli mo na lamang ang perang ninakaw ng iyong mga anak. Senyor, kahit pa minsan nagugutom ang mga anak ko, hindi na nila magawang magnakaw. Maniwala kayo. Sinungaling, pero kung yan ang iyong gusto, ikaw ang ikukulong namin hanggat hindi isinasauli ng iyong mga anak ang perang ninakaw nila. Huliin niyo siya! Wag! Maawa kayo! Hindi magnanakaw ang mga anak ko! Ah! Wag! Bitawan niyo ako! Hindi magnanakaw ang mga anak ko! Maawa kayo! Tulong! Anak ko! Dumating ang Alperes at nalaman ang tungkol kay Sisa. Kamalian niya ng Cora. Pakawalan niya siya at huwag nang iwalain pa. At kung gusto ng Cora na may balik ang kanyang mga ginto, sabihin niyo sa kanya na manalangin kay San Antonio. Umalis ka na rito! Wala na may pagkain gobyerno sa iyo! Sa isang malaking hapag ay nananghali sina Crisostomo, Maria Clara at iba pang panauhin bilang selebrasyon ng itinayong paaralan ni Ibarra. Mahal ko, nagustuhan mo ba ang paggagawa ng itinayo ko na paaralan? Siyempre naman, mahal ko.
Magandang tanghali po, Padre. Hindi man lang ako binata sa aking pagdating. Talagang tumaas na ang kanyang tingin sa kanyang sarili. Nakapunta lamang ng Europa. Abay, akalain mo kung sino kong umasta. Huwag mo na lamang pansinin ang sinasabi niya, mahal ko. Kung alam mo lamang kung gaano ako nagtitimpi sa kurang iyan. Katulad lamang siya ng kanyang ama. Akalain mo isang disente, ngunit hindi marunong gumalang sa batas ng simbahan. Patawarin mo ako, Maria Clara, ngunit hindi ko na ito matitiis pa. Tama lamang na siya pinusahan sa kulungan na mamatay. Ahayaan ko kayong insultuhin ako, ngunit wag na wag ninyong babastusin ang alaala ng aking ama! Magmumustili ka, Ibarra. Alagad ng Diyos ang kinakalaban mo. Alagad ng Diyos? Paano niyo nasabing alagad siya ng Diyos? Ang taong ito ang naghatid sa aking ama sa kabuuan. Naglalakad ang mag-asawang de Espadanya hanggang sa napadaan sila sa tahanan ni Doña Consolacion. Ano ba naman yan? Ababangit ang dumadaan. Hoy, Labandera! Ako bang pinariningan mo? Bakit? Natamaan ka ba? Ha 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 ha! At anong sinasabi mo? Gusto mo ba labahan ko yung buhok mo? Hoy, mangkukulam! Kung magkapagsalita ka, akala mo sino ka maganda! Bumaba si Doña Consolacion, hawak ang latigo ng asawa. Hoy! Anong sabi mo? Gusto mo bang magtuos tayo? Hoy, mangkukulam! Hindi kita uurungan! Hoy, hindi! Pwede bang tumigil na kayong dalawa? Para kayong mga bata. Alperes! Pagsabihan mo ngayon asawa mo mukhang mangkukulam? Kung di ka lang isang babae. Tayo na, Victorina. Wala tayong mapapala sa mga iyan. Tiburcio, bakit hindi mo hinamon yung mayabang na Alperes na yon? Mukha ba kung may laban sa kanya? Tao po! Tao po! Ilyas! Senyor Ibarra, iligtas niyo po yung sarili. Umalas na kayo sa lugar na ito. Anong ibig mong sabihin? May pag-aasang magaganap at kayo ang palalabasing may pasimuno nito. Ihanda po niyo mga papilis, pasunugin po niyo ito. Magtungo kayo kahit saan, yung hindi kayo masusundan. Alam ko mahirap ang basta-basta lamang umalis sa bayan ito. Ngunit, wala na po ibang paraan. Maraming salamat, kaibigan. Ano naman? Bakit po? Aristado ka! Sumama ka sa amin! Kumalat naman agad ang balita tungkol sa pagdakip kay Crisostomo Ibarra at umabot kay Maria Clara. Ang malungkot na dalaga ay nagtungo na lamang sa azotea upang pagmasdan ng ilog. Mahal ko! Crisostomo? Mahal ko! Tinulungan ako ni Ilyas na makatakas. Patawarin mo ako, mahal ko. Hindi masama ang loob ko sa iyo. Ako ang patawarin mo dahil aalis na ako sa lugar na ito. Hindi. Hindi ka dapat humingi ng tawad dahil nasisiguro ko mag-aalinlangan ka sa akin kapag nalaman mong ang tunay kong ama ay ang kinasinusuklaman mong si Padre Damaso. Paano? Basta lagi mong tatandaan, kahit nasan ka man, ikaw lamang ang iibigin ko, Cristo. Paalam, Maria Clara. Sa isang kaibigan ko sa Mandaluyong, senyor. At pagkatapos, mamuhay pa kayo ng tahimik sa ibang bansa. Ako lamang? Bakit hindi mo kasamahan at magturing tayo na parang tunay na magkapatid? Para saan pa? Para makabawi ako sa kasalanan ng mga ninuno ko sa pamilya niyo at makatulong mo ako sa mga lahat ng tulong mo. May paparating! Magtanong kayo ng mga damo! Bilis! Iligtas mo yung mga sarili! Iligtas mo sila! Inay, ikaw ba yan? Ha? Sino ka? Ako po ito, si Basilio, ang anak niyo. Wala akong anak! Inay, Anak! ano po? Hindi kita!
kita kilala! Inay! Anak! Inay! 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 Tulong! Tulong! Iho! Sino po kayo? Ako si Elias. Anong gusto mong gawin sa iyong inay? Gusto ko sana siyang ilibing kasi wala akong pera. Inay! 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 Ano na lang panggatong. Malapit na rin akong matay. Sunugin mo ang aking katawan hanggang sa maging abo. At pagkatapos, makita mo ang aking kayamanan. Gamitin mo ito sa iyong kinabukas. Naintindihan mo ba? Oo. Mamamatay akong hindi masilayan ang sikat ng araw ng aking bayan. Nuli mitang hire.